Nais ko lamang pong shoutout ang mga taong sumusunod. Shoutout po kay Boss Mabida Jonathan, kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, kay paring Gerard Baqueresa, kay Boss Rodelio Ledesma, kay Boss Nelson Empleo, sa Paclebar Family, dyan po sa Perbio, kay Boss Laguda Erle, kay Boss G. Sumudio, kay Ma'am Love Hand 5063, kay Ma'am Eleanor Rosetan, kay Boss Bro Rex TV, kay Boss Victor Tikala, kay Boss Takladha, kay Boss Baldayot, kay Boss June Alcantara, kay Ma'am Julie Rubion Falian, kay Boss Malvin Esguera, Maraming salamat po sa inyong lahat, mga mahal naming kamundo. Mga mahal naming kamundo, pakinggan po natin ngayon ang pagpapatuloy ng ating kwentong si Malaginto. Kayong apat ang mga anak ng sabungirong taga Sorsogon. Ang nooy nauutalnat, nanginginig ng pagkakasabi ni Don Julio kina Manoy Igme. Hindi naman siya ipinahiya ni Manoy Igme dahil, Don Julio, matagal naming pinangarap o hinintay ang gantong pagkakataon. At ngayon, matutupad na ang lahat ng yon. Alam mo, Don Julio, ang totoo hindi sana ganto ang gusto naming mangyari sa'yo. Hindi sapat na ikay mabulok lang sa kulungan. Dahil kulang na ipambayad ang walang kwentang buhay mo sa buhay ng aming mga magulang. Ang gusto sana naming maging parusa sa'yo kamatayan. Pero hindi mo kami katulad. Ang mahabang pagkakasabi ni Manoy Igme kay Don Julio at pagkatapos noy, sige, pusasan nyo na ang mga yan. Yang mga tauhan ni Don Julio. At ikaw, Don Julio, sa tingin ko'y mas bagay sa iyo ang bracelet na ito kesa dyan sa suot mong gintong bracelet. Ang nakakaloko pang sabi ng hepe ng mga pulis kay Don Julio at ng mismong mga oras na yon ay dinala ng mga kapulisan sa sentro o bayan ang Noy. Pumapalag-palag pang matabang mayamang si Don Julio. Samantalang sa aming tahanay, halakhakan at masasayang paghaharap-harap sa inuman ang Noy aming nakikita kina Itay at Toy. Paring Tonyo, kamusta na pala yung sungat mo? Alam mo, pare, bilib ako sa ginawa mo kanina. Isipin mo, ibinahon mo sa kaliwang bisig mo ang talim ng tare ng ating Malaginto. Pero nakapagtatakang parang walang nangyari sa sugat mo. Ang nooy tanong ni Mang Octavo kay Mang Tonyo. Ngunit ang sumagot sa kanya'y walang iba kundi itong si Lolo Pedro. At sinabi niyang, Octavo, iho, baka nakakalimutan mong may mga orasyong nalalaman. Yang si Tonyo, mga orasyong mabisa sa pagpapagaling sa mga sugat. Paring Tonyo, yung tungkol pala sa ginawa mong pagdila sa tali at tagiliran ng tari ni paring Iko, hindi ba't delikado yon? Ang nooy tanong rin ni Mang Clarito kay Mang Tonyo. Ngunit sinagot siya nito at sinabing, hindi yung delikado, paring Clarito. Dahil alam naman nating lahat na walang inilalagay na kung anong lason sa kanyang tari itong ating kaibigang si paring Iko. Totoo yan, mga pare. Kagaya ng sinabi ko kanina kay Don Julio, kailan ba hindi sumagi sa isip kong gawin yun sa aking mga tari? Ang sagot naman ni Mang Iko sa kanilang lahat. Ilang sandali pa maiba po ako, Mr. Monsignor. Yun pong tungkol kanina. Yun pong sinabi niyong ang tungkol kina Don Julio at sa kanyang masamang binabalak sa atin. Ano pong ibig sabihin noon? Natahimik silang lahat nang marinig nila ang mga tanong na yun ni Itay kay Mr. Monsignor. At lahat sila'y nakaabang na sa mga sasabihin ni Mr. Monsignor. Ngunit biglang kumahol ang aming alagang si Tagpi. Naalerto kaming lahat at nakaharap si Tagpi sa labas ng aming pintuang bakod. May paparating, mga pare. Ang sabi ni Mang Rodi na isa pang matalik na kaibigan ni Itay Cano at kababaryo ni Mang Iko at nang yumaong si Lolo Berhel. At hindi nga nagkamali doon itong si Mang Rudy dahil paunti-unti na nga naming lahat na naririnig ang mga yabag sa lupa
ng isang tumatakbong kabayo. Sa tunog noy, parang ito'y papalapit na sa aming tahanan. Kano mga iho at Tatang Pedro, makinig kayo. Sasagutin ko ang mga tanong ni Kano mamaya. Pagdating ng ating isang bisita, malapit na siya. Ang wika ni Mr. Monsignor, Itay, na para bang kilala niya o kanya nang inaasahang merong nakakabayong bisitang darating sa aming tahanan. Ilang sandali pa nga bumungad na nga sa aming mga paningin ang isang lalaking nakasakay sa kabayo. At ito'y nasa labas na ng aming nakasaradong bakuran. Sa auto sa aming tatlong magkakapatid ni Itay, ay buong galang namin itong pinagbuksan ng aming pintuang bakod at isinama sa aming balkonahe, kung saan ay doon sila Itay nag-iinuman at halos magsiksika na nga sila sa aming balkonahe dahil sa kanilang dami sa harapan ng inuman. Siya mga kaibigan si Berto. Ang sinasabi ko sa inyong kakasangkapanin sana ni Don Julio upang iligpit kayong lahat. Ang sabi ni Mr. Monsignor at doon na nga lubusang nakilala nila Itay kung sino o anong klaseng pagkatao meron itong inaakala nilang isang masama o pusakal na kriminal. Nakaharap nila ito sa inuman ng mismong mga pagkakataong yon at ikinuwento lahat sa kanila ni Mang Berto ang buong katotohanan kung bakit siya pumatay ng mga tao. Ikinuwento niya sa kanilang lahat ang kwento ng kanyang buhay. Mga kaibigan, si Don Julio at ang kanyang mga tauhan sa ngayon ay nasa kamay na ng mga kapulisan. Ang sabi sa kanila ni Berto, iyan ang gusto ko o ibig kong sabihin sa inyo kanina. Kanina pa, mga kaibigan. At ang tumulong sa mga kapulisang hulihin sina Don Julio ay ang magkakapatid na sina Igme. Ang mga sabongerong taga-Sorsogon at may alagang isang panabong na kung tawagin na isang bangkas. Ang totoo ay halos nagulat silang lahat nang marinig nila ang mga revelasyong yun ni Mr. Monsignor patungkol kina Manoy Igme at Don Julio. At dahil doon, ano po bang kinalaman nila Manoy Igme kina Don Julio? Ang nooy nagtatakang tanong ni Mang Clarito kay Mr. Monsignor. Katulad ni Berto at katulad nating lahat tayo'y may kani-kanyang mga kwento ng ating mga buhay at lahat tayo'y may nakaraan. May magandang nakaraan at meron namang masalimuot o nakalulungkot na nakaraan sa ating mga buhay. Ang magulang nila Igme at maging ang kanilang mga tiyuhing kapatid ng kanilang ama ay mga tanyag na mga sabongero sa Sorsogon noon. Ngunit nang matalo ng kanilang panabong ang isa sa mga ipinagmamalaking panabong ni Don Julio, ay ipinapatay niya ang mga ito sa kanyang mga tauhan. Ganoon kasama itong si Don Julio. At yun din sana ang binalak niya at yun din sana ang binabalak niyang gawin sa ating lahat. Kung kaya't mga kaibigan, kung meron man tayong mga taong dapat na pasalamatan, iyon ay walang iba kundi ang magkakapatid na sina Igme. Sila ang nagligtas sa atin sa panganib na maaaring gawin ni Don Julio sa ating lahat. Pero Mr. Monsignor, papaano niyo po nalaman o nahula ang lahat ng ito? Sa tingin ko po'y hindi nyo naman po kilala sila Igme. O maging sina Igme ay hindi rin po kayo kilala. Ang nagtatakang tanong nitong si Mang Octavo kay Mr. Monsignor. Tama ka riyan iyo, pero isa sa inyong kaibigang narito ang nakakaalam kung sino ang dahilan kung ba't ko nahulaan ang mga yun tungkol kina Igme at Don Julio. Ang sagot ni Mr. Monsignor, sabay landas ng kanyang paningin sa nooy kaharap niya sa inumang si Lolo Pedro, na parang sinasabi ng kanyang mga matang si Lolo Pedro ang taong tinutukoy niya na siyang nakakaalam ng kanyang lihim na iniingatan. Siya, huwag na nating pag-usapan pa yan. Ang mahalaga sa ngayon ligtas na tayong lahat kay Don Julio. Diba? Kaya't ituloy na natin ang inuman. Ang sambit naman kagad ni Lolo Pedro.
Dahil sa ang totoo naihinto nilang pansamantala ang ikot ng basong nagsisilbing tagayan. Dahil sa kanilang pakikinig kay Mr. Monsignor, naging magaan ang loob nilang lahat kay Berto, na kahit pa'y noon pa lamang nila ito nakita at nakaharap sa inuman. At isa lamang ang ibig sabihin noon, isang mabuting tao at kaibigan, itong si Berto o itong si Berting. Muling natapos ng maayos at masaya ang kanilang paghaharap-harap sa inuman ng mismong mga oras na yon, at maayos ang mga itong nagpaalam sa amin. Matapos na sagutin ni Mr. Monsignor at Berto ang mga tanong sa kanila ni Tay, kuwan po Mr. Monsignor, ano po bang binabalak nyo ngayon? At ganoon ka rin kaibigang Berto. Naunang sumagot kay Tay itong si Mr. Monsignor. At sinabi nito sa kanyang, babalik na kami sa Maynila upang ipagpatuloy ang aming mga pinagkakaabalahang mga negosyo doon. Dahil ang totoo niyan kaya kami nagpasyang pumunta rito ay dahil kay Berto at kay Don Julio. Alam ko nang paparito sina Don Julio dahil sa inyo at kay Berto. Ako naman kaibigang Kano ay babalik na sa aming bayan dahil nasasabik na akong makasama ang aking mga matatanda ng mga magulang. Kinakailangan ko nang bumawi sa kanila. At ang lahat ng iyon ay dahil kay Mr. Monsignor. Naging masaya si Itay sa mga isinagot na yun ni Berto sa kanya. Hanggang sa ang mga ito'y magkakasama nang ang iniwan ng aming tahanan. Inaumagahan sa ganap na mga alas 8 ng umaga, habang si Itay ay nagkukumpuni ng mga kulungan ng aming mga nakataling mga panabong, ay muling kumahol itong si Tagpi. Naibaling kaagad ni Itay ang kanyang paningin sa labas ng aming pintuang bakod. At doon nakita niya ang tatlong mga kapatid nitong si Manoy Igme, at kasama ng mga ito ang isang mamang sa tingin ni Itay ay siya na nga ang kanilang Manoy Igme. Dahil hindi magkalayo ang itsura ng mga ito, magalang naman silang pinagbuksan ni Itay ng aming nakasaradong pintuang bakod at pinapasok niya ang mga ito sa aming balkonahe. Naging maagap naman si Inay Estela. Ipinaghanda kaagad niya ang aming 4 na mga bisita ng maiinom na kape at kamuting kanyang nilaga. At doy, kaibigang Kano, siya po ang aming Manoy na sinasabi sa iyo, o ang nakakatandang kapatid naming lahat, si Manoy Igme. Maraming salamat sa iyo kaibigang Kano. Alam kong isa kang mabuti at respetadong sabongero. Maraming salamat sa ginawa mong pagpapaunlak sa aming kagustuhang ibangga sa inyong malaginto ang aming bangkas na panabong. Ang dinig ni Itay na sabi sa kanya ni Manoy Igme, sumagot naman sa kanya si Itay at sinabi niyang, walang anuman yon kaibigang Igme. Hindi naman sa nagmamayabang ako sa inyong 4. Ang totoo'y marami ng mga nauna pang mga sabongerong pumarito mismo sa aming tahanan dahil sa aming malaginto. Kung sila nga'y pinagbigyan ko sa kanilang kahilingan, kayo pa kaya, kaibigang Igme? Napangiti sa kanya si Manoy Igme. Kasunod, kaibigan, kaya ako nagpasyang magpakita sa iyo ng personal ngayong araw na ito. Dahil gusto ko bago sumapit ang laban ng ating mga panabong ay formal o maayos kong gustong sabihin sa iyo ano man ang kalalabsan ng laban ng aming bangkas sa iyong malaginto. Manalo man siya o matalo ay kaibigan pa rin ang turing namin sa iyo at sa mga kaibigan mo. Katulad mo kaibigang Igme, ay ganoon din ang turing namin sa inyo. Sagot sa kanya ni Itay. At pagkatapos noy, paano kaibigan? Maraming salamat sa mainit niyong pagtanggap sa aming magkakapatid. Kinakailangan na nga naming bumalik sa bayan at magkita na lang tayo ngayong araw ng linggo sa inyong mismong sapungan. Pagkatapos na sabihin yun ni Manoy Igme kay Itay at maging kay Inay, ay inihatid na nga sila ni Itay sa labas ng aming pintuang bakod. At habang sinusundan sila ng paningin ni Itay, ay napauwi ka itong si Itay sa kanyang sariling, katulad ng ibang mga sabongerong pumarito sa amin. At nakaharap ko kaibigang Igme.
ay alam kong meron ka talagang kargadang mutya o pampaswerte sa inyong panabong. Nasabi ko yun dahil biglang uminit ang aking gintong kaliskis kanina nang kaharap at kausap kita. At pagkatapos na sabihin niyo ni Itay sa kanyang sarili ay muli na nga niyang ipinagpatuloy ang kanyang naudlot na ginagawa. Inayos niya ang mga sirang kulungan ng aming mga panabong. Samantalang, Miguel! Yes, boss. Ano po bang kailangan nyo? Bakit nyo po ako ipinatawag kay Makoy? Miguel, magsama ka ng dalawa pa sa ating mga tauhan. Ikaw lang, Miguel, ang inaasahan kong makagagawa nitong importante at gusto kong mapasa akin. Ano po yun, boss? Boss Alvaro. Miguel, pagkatapos ng paliguan ng aking mga alagang mga panabong, ay pumunta kayo sa bayan o mismong baryo nang usap-usapang tanyag na sabongerong si Terzo de la Riva alias Cano. Ano pong gagawin namin doon, boss? Ipinaliwanag ni Ginoong Alvaro kay Miguel na siyang kanyang kinikilalang kanang kamay ang kanyang plano o gustong mangyari sa aming mismong baryo. At dooy namilog at nanlaki ang dalawang mga mata nitong kanyang tauhang si Miguel. Boss, seryoso po ba kayo sa ipagagawa niyong ito? Sa amin? Oo, Miguel. Matagal na akong naririndi. Masyado nang masakit sa aking pandinig. Ang pangalang Terzo de la Riva alias Cano. Lalo na nga, ang kanyang alagang usap-usapang hari ng sabungang panabong. At napapanahon na upang tanggalan na siya ng katanyagan sa paraang kinakailangan ng gataan at gawing pulutan sa inuman ang kanilang malaginto. Pero boss, bakit pa natin kinakailangan gawin yun? Hindi ba't garantisado at maaasahan naman sa alinmang mga panabong mo yang matagal nang iniingatan mong mutya sa kahit anong panabong na iyong dalhin sa bawat sabungan? Alam ko yan, Miguel. Pero malakas talaga ang kutob kong may tinatagong sekreto yang si Cano sa kanyang malaginto. At kung totoo ang aking mga hinala, ay kinakailangan dagdagan ko pa ng isa ang aking karagdagang mutya. Boss, talaga po bang seryoso kayo riyan? Oo, Miguel. At ang bagay na gusto kong kunin nyo sa baryo nila Cano ay ang bagay na alam kong makakatulong upang magkaroon ng katuparang gawing adobo sa gata at ipulutan ang kanilang malaginto. Kaya naman ay sige na, Miguel. Wag na wag kayong babalik rito na hindi nyo dala ang bagay o bertud na yon. Maliwanag ba? Sige po, boss Alvaro. Kayo po ang masusunod. Tumalikod na kagad sa kanya ang tauhang si Miguel. Kasunod ay ang bagay o bertud na yon. At itong aking mutyang galing sa gabi sa oras na aking pinagsama at dinala sa inyong sabungan Cano ay panigurado na ang pagkapanalo ng aking panabong laban sa inyong malaginto. Matagal-tagal kong hinintay ang pagkakataong ito, Cano. Pero ngayon, dumating na ang tamang pagkakataong sinisiguro kong mapapahiya ka at ang iyong mga kaibigan sa inyong mismong sabungan. Si Ginoong Alvaro ay isa sa mga mayayamang mga sabongerong nagnanais na pabagsakin ang aming malaginto. Ngunit may isang bagay itong matagal nang inaasam-asam na gusto niyang mapa sa kanya bago niya isakato parang ibangga kay malaginto ang kanyang panabong. At itong si Ginoong Alvaro ay isang magtatari. Tatang Birhen, kayo po, ano pong ginagawa niyo dito sa aming mahiwagang bukal? At papaano niyo po ito natunton? Iho, Cano, Tatang Birhen, bakit po? Hindi. Si Tatang Birhen ay unti-unting naglalaho sa aking paningin. Panaginip. Isang panaginip. Tatang Birhen, bakit ka napadalaw sa aking panaginip? Panaginip. Isang panaginip. Paring Birhen, bakit ka napadalaw sa aking panaginip? At ano ang ginagawa mo sa mahiwagang bukal nila Cano? Anong ibig mong ipahiwatig, Paring Birhen? Ang tanong ni Lolo Pedro sa kanyang sarili dahil pareho sila ng panaginip ni Itay.
patungkol kay Lolo Berhel. Pareho nilang nakita sa panaginip ang kanilang namayapan ng kaibigang si Lolo Berhel. Masama ang kutob ko sa aking panaginip. Alam kong may gustong ipaalam sa akin o iparating si Tatang Berhel. Pero, papaano? Sinong makakatulong sa akin? Sino? Napaisip si Itay hanggang sa sumagis sa kanyang isip ang isa sa kanyang kaibigan at kasanggang dikit ni Lolo Berhel nang ito'y nabubuhay pa sa mundo. At siya'y walang iba kundi tama, si Tatang Pedro. Siya lang ang makakatulong sa akin. Bukas na bukas din ay sasadyain ko siya sa kanilang kubo na nakatirik sa aming mismong pag-aaring lupain. Tatayo na sana si Itay sa kanyang kinahihigaan ng marahan dahil sa ayaw niyang magising ang nooy mahimbing pang natutulog na si Inay nang biglang, "Hindi! Ano itong nasa aking tabi? Isang kapirasong sanga ng punong kahoy, matigas at kulay itim ang kanyang kulay. Teka, parang pamilyar sa akin ang uri ng kahoy na ito. Tama, itatago ko ito at dadalhin bukas kina Tatang Pedro. Makoy at sayo, Abel, sa inyong dalawa, makinig kayo. Sabihin mo lang at nakikinig kami, Miguel. Mabuti kung ganoon, Abel. Kinakailangan nating maging maingat sa baryong yun at iwasan nating may sino mang makakita sa ating mga residente roon. Gabi natin isasagawa ang trabaho at kinakailangan gabi rin tayong sasampa sa baryong yun para walang sino mang mga tao ang makakita sa atin doon." "Sige, Miguel, payag kami riyan. Kung ganoon, ay sige na. Ihanda nyo na ang mga kinakailangang dalhin at mga gagamitin natin doon. Isang gabing trabaho lang natin yun. Sige na." "Sige, Miguel.